Okay, magandang hapon. Okay, last time pinag-aralan natin, ang topic kasi sa buong araling ito, hinati-hati ko lang. Ito yung kabihas ng klasikal. Okay, kabihas ng klasikal ng Africa, Amerika, at Pasipiko. Natapos na natin yung Africa. Natapos na rin natin yung Amerika. At dito tayo sa pangatlo. Ito yung kabihas ng sa Pasipiko. Okay, number 1. Okay, kilalang kilala ito na isang lugar kung saan. Okay, wrong spelling lang ako dyan ha. Okay, na typo. Ang Oceania. Ang Oceania guys, tatandaan nyo, ito ay matatagpuan sa karagatang Pasipiko na binubuo ng libu-libong pulo na katatagpuan yung mga mamamayang bihasa sa mga kulturang pangkaragatan. Or kung sa atin dito sa Pilipinas, sila yung di ba, meron sa atin, meron mga badyaw, di ba? Talagang kilalang kilala sila bilang mga magagaling sa karagatan. Marunong silang sumisid, marunong silang lumangoy, marunong mangisda at marami pang ibang kaya nilang gawin. Okay, ganito rin itong mga taong namuhay dito sa Oceania. Okay, sila ay napakagaling sa kulturang pangkaragatan. Ito ay binubuo ng tatlong mga pulo. Tatandaan natin, Melanesia, Micronesia, at Polynesia. Tatandaan ha, take note, yung tatlong malalaking pulo, Melanesia, Micro, at Polynesia ha. Next one. Okay? Parang shortcut natin, S, small, medium, at saka large. Ibig sabihin yan, yung Micronesia bilang medium, Melanesia bilang small, at Polynesia bilang large. Parang gano'n, nahati sila sa iba't ibang mga Unahin natin si Melanesia. Okay, ang Melanesia ay matatagpuan saan? Kanlurang bahagi ng Pasipiko. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pasipiko at nagmula ito, ang salitang Melanesia ay nagmula sa salitang Griego. Take note, salitang Griego na melas, na ang ibig sabihin ay maitim. At Nessus naman, na ang ibig sabihin ay pulo or isla. Kaya kung pagdudugtungin natin itong melas at Nessus, ito ay nangangahulugang kapuluan ng mga maiitim na tao. Okay, tatandaan ha, ang Melanesia ay nangangahulugang kapuluan ng mga maiitim na tao or maiitim na isla. Okay, ngayon, tingnan natin to. Like for example, sila din ay parang mga kapatid nating mga Igorot. Okay, dito, ito naman parang pinagsama ang kultura ng mga kapatid nating Igorot at ang mga kapatid nating mga Badyaw. Bakit? Di ba, kung titignan natin, ang ating mga kapatid na Aita, okay, sila ay may kulot na buhok at medyo may maitim na balat. Ganon din sila. Ang kaibahan nga lang, ang ating mga kapatid na Igorot or Aita ay nakatira sa bundok. Samantalang itong mga Melanesian ay nakatira sila sa tinatawag nating karagatan. O kaya kung titignan natin, para silang pinagsamang Badyaw at pinagsamang Igorot. Okay? Tatanda natin ha, para sa atin, para silang pinagsama. Parang crossbreed. Okay, next. Karaniwan, kung titingnan nga natin, itong mga Melanesian, ay ang kulay nila ay maitim. Maitim ang kanilang kulay ng balat at sila ay ang mga taong nakatira dun sa rehiyong iyon. Okay, kaya nung pumunta itong mga Malay, okay, tinawag silang mga Papuans. Ano ibig sabihin ng Papuans? Ang Papuans ay galing sa salitang papu na ang ibig sabihin ay taong kulot ang buhok. Tatandaan yan ha, salitang papu na ang ibig sabihin, kulot ang buhok. Kaya ang tawag sa kanila ng mga taga-Malay or ng mga Malay ay Papuans. Okay, next one. Meron din silang mga iba't ibang mga katutubong kultura tulad ng mga pagsayaw, okay, at ang pangingisda nila na ginagawa kadalasang ang mga kalalakihan ang nangingisda sa karagatan. Okay? Parang yung napanood natin, alam nyo ba yung movie ng Okay, alam nyo ba yung movie ng Moana? Yung pangbata na Moana, yung kasama niya si Maui. Okay, kung kabisado nyo yung kwento nun, hindi na kayo mahihirapan na intindihin itong discussion natin sa ngayon. Okay, kasi lahat ng nangyari doon, parang
kung ano yung nangyari doon, totoo lahat yon. Ang hindi lang totoo doon, yung si Maui at yung pagkakaroon ng labanan, hindi yun yung totoo. Pero the rest, aside from doon kay Maui, doon sa Reyna, yung naging kalaban nila, okay, the rest totoo na yon. Makikita nyo dito, i-discuss ko mamaya. Okay? Ang pamahalaan ng Melanesia ay, okay, dapat pinamumunuan sila ng mga mandirigma. Yun yung kanilang paniniwala. Okay, dapat mandirigma ang namumuno sa kanila. At dapat ito ay isang mahusay, okay, at matalino sa pakikipaglaban. Bakit? Kasi nga, kung ikaw ay nakatira doon sa malapit sa nasa gitna ka ng karagatan, alam natin maraming magtatangka na pasukin yung kanilang lugar at kailangan ito ay pangalagaan nila para meron silang titirahan. Kaya yun yung naging dahilan na dapat ang kanilang leader ay mandirigma para marunong itong ipaglaban ang kanilang nasasakupan. At sila bilang habang bata pa sila na ay hinuhubog na maging matapang at kayang makipaglaban at hindi sumusuko kailanman. Kaya nitong magsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanilang karangalan at para sa kanilang bayang sinilangan. Okay, yun yung paniniwala nitong mga Melanesia, ha? Okay, next, ang ekonomiya ng Melanesia, tatandaan nyo, ang ekonomiya ng Melanesia, ng Micronesia, okay, at ng Polynesia, isa lang yan, pare-parehas lang sila. Pare-parehas na sila ay magagaling sa pagsasaka at magagaling sa pangingisda kung saan ito yung kanilang pangunahing kabuhayan. Okay? Kaya yun yung magagaling sila. Kasi nga, nasa gitna sila ng karagatan at dun sa kalupaan, yun lang ang pwedeng gawin nila nung unang panahon. Okay? At dahil doon, meron ding mga gumawa ng tinatawag nating rice terraces. Okay? Ginawa ito ng mga Marianas Island at Carolinas nung unang panahon. Okay? At sila din ay meron ding ginagawang proseso kung paano lilinisin ang kanilang lupa bago taniman. Ito yung tinatawag nating kaingin. Okay, meron silang kaingin. Ibig sabihin nun, sinusunog nila yung lupa kasabay ng mga damo upang linisan ito. Linisin para hindi, pag nagtanim sila, sigurado na madami silang maaani. Okay ba? Okay, next one. Okay, ang kanilang relihiyon ay animismo or animism. Ito ay nangangahulugan lahat sila. Melanesia, Micronesia, Polynesia. Ang kanilang relihiyon ay animismo. Okay, ito ang pinaniniwalaan nila na mayroong espiritu na nagbabantay sa bawat bagay na sa kalikasan na siyang naggagabay sa kanila. Okay, kaya lahat kung sa mga puno, ginagawa nilang Diyos sa mga puno, ginagawa nila lahat ng mga bagay. Tinuturo nilang may nagmamay-ari at mayroong gumagabay doon ng mga espiritu. Okay? Next, sila din ay may kakayahan. Diba tulad doon sa napanood nyo na movie ni Moana. Anong ginagawa ni Moana? Nung naglakbay siya, nung una niyang lakbay, papuntang doon, nung tinulungan niya si Maui. Diba ginamit niya yung mga ibon na nasa taas, okay, as part na parang yun yung guide, yung mga isda na lumalangoy. Okay, ginamit niya rin yung mga bituin, yung araw, and so on. Okay, di ba? Yung discarding ginawa ni Moana nung siya ay naglalayag nung sinamahan niya si Maui. Okay, ganun. Ganun kasi ang kanilang diskarte. Okay, ginagamit nila itong mga itong mga buwan, itong mga bituin, ang mga araw, ang galaw ng ibon, galaw ng mga isda, bilang batayan nila sa kanilang paglalakbay. Okay, para sila ay hindi maligaw, parang ganon. Parang guide nila. Okay, kung gumagamit tayo ng Google Meet, ay ng Waze para hindi maligaw sila, ito yung mga ginagamit nilang Waze para hindi sila malito or maligaw sa pupuntahan nila. Okay, ang Ot at Kamuru naman, ang tawag sa kanilang kagalingan sa paglikha ng mga magagarang bangka. Tatandaan yan ha, anong tawag ulit? Ot at Kamuru. Okay, tatandaan yan. Ot at Kamuru ang tawag dun sa kagalingan. Next one, sila din ay magaling magaling sila sa pagkakaroon ng mga iba't ibang mga kultura tulad ng pagsayaw, tulad ng pesta-pesta na ganyan. Okay, yan ang kanilang mga
katutubong kultura. Okay, number 2 tayo. Bibilisan ko na. Number 2, Micronesia. Ang Micronesia ay nagmula din sa salitang Griego na ang ibig sabihin na micros, na maliit, ibig sabihin maliit, tapos nesos naman na nangangahulugang pulo or isla. Okay, nangangahulugang pulo or isla. Kaya kung pagsasamahin natin ang salitang micros at nesus, ito ay nangangahulugang kapuluan ng mga maliliit na isla. Okay ha, tatandaan nyo na kapuluan ng mga maliliit na isla itong Micronesia. Okay, bagamat sila ay maliliit yung isla nandun, okay, meron din silang iba't ibang mga kultura na isinasagawa. Tulad ng mga ganyan. Okay? Okay, pero ito yung pinakaano dito. Okay, ang islang to, tatandaan nyo, ang islang to ay ang Guam. Kung saan ang Guam ang pinakamalaking pulo. Yan ang pinakamalaking pulo na kabilang sa Micronesia. Tatandaan natin na ano yung pinakamalaking pulo na kabilang? Guam. Take note nyo yan. Okay, meron naman tayo ang pamahalaan. Ang pagkakaiba lang nila, pamahalaan. Pero pagdating sa relihiyon, pagdating sa ekonomiya, pare-parehas lang sila. Ha? Okay, ang pamahalaan nila ay ang pinuno ay pinipili, hindi sa pamagitan ng pagmamana. Ayaw nila nang minamana mo, like for example, ikaw ay may lahing Maharlika, mamanahin, hindi ganon. Pero meron silang batayan kung papaano yung pagpili. Merong dalawang batayan. Number 1, dapat ikaw ay mahusay at matalino sa pakikipaglaban. Okay, at number 2 na kanilang criteria, dapat may angking kang leadership skills. Marunong ka maghimok ng katapatan ng nakararaming tao. Yung magiging tapat sa iyo yung lahat ng tao. Yun yung rules doon. Yun yung kailangan nilang gawin. Okay, para mapili ka bilang isang leader ng iyong pulo o ng iyong isla. Okay? Okay, sinabi ko nga, lahat ng ekonomiya, pare-parehas lang yan. Micronesia, Polynesia, Melanesians, lahat sila ay magagaling sa pagsasaka at pangingisda. Tulad nito. Okay? O yun. Ang kanilang relihiyon, yun din sinabi ko, lahat yan ay animism. Kaya hindi ko na ulitin kasi madali na lang din intindihin. Okay, pero ang mga katutubong Micronesia ay naninirahan sa mga kakubatan at karaniwang yari sa kahoy ang kanilang mga tinitirahan, may mga kawayan at dahon ng nyog ang kanilang mga bubong or and so on, yung kanilang bahay. Okay, talagang napaka-native, okay, primitive life noong unang panahon. Okay, pero meron din silang gumagawa na rin sila ng mga bangka na ginagamit nila bilang transportasyon. Okay, number 3, last one, bago tayo mag-quiz. Polynesia. Ang Polynesia ay galing din sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay polos. Na ang ibig sabihin ng polos ay napakarami. At nesus naman na ang ibig sabihin ay pulo or isla. Tatandaan niyo yan ha, galing siya sa salitang polus at nesus. Polus, napakarami. Nesus, pulo or isla. Okay, makikita naman itong Polynesia sa gitnang bahagi ng karagatang Pasipiko. Okay, makikita yan sa gitnang bahagi ng Pasipiko. Okay, nakikita natin dito sa larawan na nagpapakita na sila ay mayaman sa kultura. Mayaman sila kasi sila ay masiyahin, meron silang iba't ibang, para silang mga Hawaiian na. Okay, yun, meron din sila mga ganyan. Okay? At tingnan nyo yung larawan, tingnan nyo to. At saka ito, ano sinisimbolize na yan? Okay, kasi may kaugnayan yan sa pagpili ng dun sa kanilang pamahalaan. Okay, sinisimbolo lamang nito, guys, makinig, okay, na ang pamahalaan ng Polynesia ay, okay, nakabase sa mga Maharlika. Ibig sabihin, ang mga Maharlika ang namumuno sa kanila at kung sakaling mamatay yung kanilang hari o yung kanilang leader, ang pagiging pinuno ay namamana. Okay, namamana ang pagiging pinuno. Pero meron isang bansa na hindi sumusunod diyan, nakabilang sa Polynesia. Ito yung tinatawag nating Samoa. Okay, ang Samoa kasi hindi siya naniniwala diyan, ayaw niya ng ganyan. Kasi naniniwala siya na dapat ang pinuno
ay may angking kakayahan at magaling na tao para tawagin siyang leader at kanya ipagtanggol yung kanyang bayan. Okay, kaya yun lang ang hindi sumang-ayon dito. Okay, ito lang, sinabi ko lang din, sila lang din sa ekonomiya, pare-parehas lang yan. Okay, pagsasaka at pangingisda ang kanilang kinabubuhay. Okay, ayun din, animism din ang kanilang relihiyon. Okay, at last one, sila ay mahilig na rin sa tinatawag nating mga tato. Sila ay mahilig maglagay ng, ito ay tinuturing nilang palamuti na na nangangahulugan or nagsumisimbolo din ng pagkamasining at katapangan ng isang tao. Kaya lahat sila ay mahilig, karamihan sa kanila, mahilig maglagay ng mga tato. Tulad ng mga ito. Like for example, ganyan. Yung mga ganyan, may mga simbolo yan. May ibig sabihin yung mga design na yan. Either ang design yan ay dagat, ang design niya ay mga anito. For example, ito anito. Ito naman, yung mga dagat ang ibig sabihin yan, and so on. Ito pa. Yung mga ganyan. Parang 'di ba si Maui, may ganyan din, may tato-tato si Maui, 'di ba? Ganyan din. Lahat sila, mga ganyan, mga Polynesian arts ang tawag diyan. Yun tulad nito ni Lolo, hanggang sa mata, hanggang diyan, lahat hanggang sa buong mukha niya. Nangangahulugan kasi ito na pagkamasining at pagkamasining nila at katapangan ang pagkakaroon ng tato. At doon na naglalas itong lesson natin sa kabihas ng klasikal ng Pasipiko. Naintindihan ba?